Kamusta mga tropa? Si Gamer Brian, ang vlogger ng Kiskat ay muli naman po nagbabalik. Okay. Kaya mga tropa ngayon, mag-react tayo sa issue ngayon ng yung kay kay Eugene Castro. Yan, ito pinanood ko siya ngayon. So trending to kasi ngayon, marami natin nagbabash sa kanya tungkol sa food review niya, tungkol sa isang coffee shop sa Iloilo. So, binabash siya ngayon kasi nga hindi maganda yata yung feedback niya, no? So, pinanood ko siya. So far, para sa akin, magre-react lang ako, no? Para sa akin, wala naman siya nasabing hindi maganda bukod lang sa isang words na yung pagmumura niya, no? Para sa akin, sarili kong opinion. Real talk lang tayo, sariling opinion yon, sarili kong pananaw yun, no? So, siguro, ang mali lang talaga rito ni Yulin Castro is yung the way na kung paano niya i-deliver yung kanyang sariling opinion kung nagustuhan niya yung pagkain o hindi. Pero syempre, di ba, para sa akin, sinali niyang lahat, hindi masarap. That's impossible. Hindi ako naniniwala lahat walang masarap o sa lahat ultimate treats. So may pagka-bias din yung comment niya. No, ganito kasi, pagka mag-review ka, magka-content ka ng isang food, pagkain, ang dapat, kung i-review mo yung lasa niya o ano man, di ba? Dapat, iisipin mo ano sasabihin mo. Ang tama dyan, sasabihin mo kung ano yung hindi mo nagustuhan, kung bakit para sa iyo is hindi masarap. Di ba? Kung ano yung kulang, kung magaling ka talaga sa panlasa, di ba? Kung magaling sa pagkain, kung culinary ka, kung nag-aaral ka ng culinary, dapat alam mo kung ano yung kulang. Di ba? Kung ano yung nababagay ng ingredients doon. Kung halimbawa, cheesecake is puro tamis lang. So, kulang ng konting lemon. Di ba? Yung sourness o yung pagiging sour niya. Ganun dapat. Ito, hindi ako nasasarapan, pero ang kulang niya kasi kaya hindi ako nasasarapan is ganito, ganyan. Di ba? So, ito naman, okay naman yung lasa niya, kaya lang may kulang. Para ganun, kahit sabihin mo daw na hindi masarap, at least, palitan mo na kulang to ingredients na to, hindi ako satisfied. At least, pag hindi kasi sinabi mo kasi hindi ka satisfied sa pagkain, means hindi siya masarap. Di ba? At least hindi nakakasakit. So, you need to correct. Not to direct to the point. Sabihin natin na diretso lang yung tama yung sinabi niya, sasabi lang siya ng totoo. Pero, dapat, lagyan mo ng twist yung pag-comment mo na hindi ka makakasakit para hindi ka mabas. Diba? Kasi ako chef din ako. Diba? Naging chef din ako. So, alam ko kung ano yung kulang at hindi. So, alam ko rin kung paano ko sasabihin kung masarap siya o hindi. So, para hindi ka maka-hurt, diba? Hindi ka masakit ng damdamin na gumagawa nyon, sabihin mo kung ano yung different kung bakit hindi ka na-satisfied, kung bakit hindi mo nagustuhan. Di ba? Kasi may mga kanya-kanya kasi tayong panlasa. Kung ang panlasa mo is hindi pasado sa'yo, sa pagkain nila, sa'yo yun. Paano kung pasado sa akin yung panlasa mo? Di ba? Para sa akin, masarap yun. So, different. Actually, wala namang pagkain hindi masarap. May mga kanya-kanya lang din tayong kagustuhan. Di ba? Ganun dapat tayo mag-ano. Mr. Willing Castro, so kung mapapanood mo ng video ko, sana you need to learn, no? Sabihin ko sa iyo, kung magpo-content ka ng food review, yung mga panlasa ng pagkain, di ba? So sana very, very careful sa lahat ng sasabihin mo. Kasi hindi ka naman din perfect, di ba? Kung balita ko culinary, may ano man ng culinary nag-aaral ka. So, hindi lahat na nag-aaral ng culinary is masarap din magluto. Di ba? Hindi lahat na nag-aaral ng culinary is perfect lahat ng niluluto at magaling sa panlasa. Di ba? May mga kanya-kanya tayong specialties. Ipaliwanag mo kung bakit hindi mo nagustuhan, pero huwag mo sasabihin, lahat to hindi masarap. Tapos magmumura ka. Very wrong. Very unprofessional ka. Kung professional vlogger ka, professional influencer ka, diba, dapat ilagay mo rin sa sarili mo yung tama, yung pagiging ano mo, yung pagkatao mo, yung ugali mo, diba, ilagay mo, diba. Kasi nagpa-vlog ka kung ayaw mong mabas, you need to comment properly and correctly.
Di ba? Na hindi ka makakasakit. Hindi porket sikat ka, is tama ka. Tatandaan nyo ha, sa mga influencer, hindi porket sikat kayo, is lagi kayong tama sa iba vlog nyo. You need to review yung mga inedit yung video bago nyo i-post. Kung tama ba yung mga pinagsasabi nyo ron, di ba? Kung hindi, okay manghinayang, di ba? Although, napalitan ko naman sabi, inubos nyo naman din yung inubos nyo naman daw yung pagkain na in-order nyo. O akala ko hindi masarap. Hindi nyo na gusto, bakit mo pa inubos, di ba? Kasi kung hindi nyo inubos yun, hindi nyo nakakainin, hindi. Ay, kung hindi kayo hindi masarap kasi hindi nyo nakakainin yan. Gano'n lang yun. So, for content lang din naman yung ginagawa ninyo na kunyari hindi masarap o kung ano may mga gimmick ninyo. Very careful. Diba? Huwag ganun. Kasi nakakasarap yun. Ako may dugo akong Iloilo, Ilonggo. Pero hindi ko sinasabi, lahat ng pagkain ng Ilonggo is masarap. May mga different way na kanya-kanyang timpla. Na para sa iba, para sa customer nila is masarap. Kung para sa akin hindi masarap, akin yun. Pero sasabihin ko kung ano yung lang, kung iba-vlog ko, di ba? Sasabihin ko kung bakit hindi ito masarap. Di ba? Kung sasabihin ko na masarap to, sasabihin ko dito satisfied ako kaya ako nasarapan kasi ito yung gusto kong panlasa. For yourself. Eh paano yung gusto, Miss Eugene Caso, paano yung gusto mo? Di ba? Ito si Miss Eugene, yung gusto mong panlasa is hindi masarap para sa iba. Tapos sasabihin siya, ay hindi masarap. Siguro sa'yo masarap, pero sa akin hindi masarap. Di ba masakit? So, yun yung learn doon, no? Real talk lang tayo, Miss Eugene Castro. Ako hindi ako sikat ng vlogger, pero at least kahit pa paano, kaya ka lang correct. Di ba? Paano mo yung restaurant mo, yung coffee shop mo, may tindahan ka rin ganyan. Meron kang coffee shop, di ba? I-vlog namin, may mag-vlog, di ba? Sabi, eto lahat ng tunginain mo sa akin is hindi masarap. Hindi mo naman sinabi sa vlog mo kung bakit hindi masarap. Tapos magmumurak pala. Sinabi mo hindi masarap, ipaliwanag mo kung bakit para sa'yo hindi masarap. At ipaliwanag mo kung bakit hindi masarap. Kasi parang siniraan mo na yung business ng ibang tao, di ba? O baka naman galit ka lang sa may-ari o parang gano'n, baka may something ka sa coffee shop na yun. Di ba? Kasi kung para sa mga taga-Iloilo is nasasarapan sila sa gawa nila. Ibig sabihin, di ba, tama naman na masarap siguro talaga kasi marami nang sasabi, para kung nag-iisa ka lang hindi ka nasasarapan, sinungaling ka. Kasi hindi masarap. Kasi hindi general mo yun. Dapat sinabi mo, di ba? Minsan gagamitin din natin nito, hindi porket sikat tayo, matalino kagad tayo, magaling at tama tayo. Minsan laging tinagamit ito, hindi ito kinakalimutan. No? The way you make the vlog to rate the food and review the food should be think twice. Think first before you can. Di ba? Kasi may mga tao ito. May mga tao kasi na gusto nila mas more on salt. May mga tao naman na less salt. Di ba? May mga tao may ayaw ng may asukal, may mga tao gusto may asukal. Parang kape. Ako yung kape ko may asukal. Eh, ikaw gusto mo 3-in-1. So, different na yun, di ba? Pag sinabi kong masarap sa akin iba ng asukal, hindi masarap na may asukal. Eh, sa'yo masarap may asukal, sa akin hindi masarap. Di ba? Different na yun. Ganon dapat, Miss Eugene Castro. Di ba? So, I will give you advice next time if you make review, if you make vlog and review the food to other restaurant, should be think first before you tell what your opinion na hindi ka makakasakit. Okay? So guys, puputulin ko na itong vlog ko. No? Hanggang dito na lang muna. Siguro naman may natutunan kayo, di ba? Siguro naman may natutunan kayo kahit konti sa aking reaction video. Real talk lang tayo, di ba? Sa aking reaction video about sa trending na si Miss Eugene Castro. Okay? So, bago natin ito putulin, don't forget to subscribe my channel and push the notification bell para updated kayo sa mga bagong video. Muli, tama ka, mali ako, real talk lang. Si J. Mel Bryan, ang vlogger na hindi sikat.